Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. Kung makakausap mo ang batang ikaw, ano ang gusto mong sabihin sa kanya at bakit? Naku, yan po ang pag-uusapan natin ngayon dito po sa Rekado. Ako po si Chiki Holman Yulo. Welcome to Rekado and listen to us via internet sa dito po sa FEBC.ph and Facebook Live dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Dito po sa 702 DZAS AM Band, we are now 702 DZAS Radio TV Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa iba pong bahagi ng mundo dahil mapapakinggan din tayo sa Pinoy Connection sa pamamagitan ng pinoyconnection.ph para sa atin mga kaibigang overseas Filipino workers at sa YouTube channel 702 DZAS FEBC Radio TV. At pag nilagay po nyo yung Recuerdo at Rekado, makikita mo yung old episodes natin of years ago. Okay, ako po si Chiki Holman Yulo. Kamusta na po kayong lahat? Alpas na nakalipas, ways to cope with regret. Yan ang pag-uusapan natin, yung mga sana, I would have, I should have, I could have. Nako, ano na nga ba yan? Ito po October 26, tayo po ay November na. Ang bilis ng araw. Kayo po ba nakaset up na ng Christmas decor ninyo? Kasi ako, dati September pa lang nakaset up na ako. Ngayon week pala ako magsa-start. Okay. Pero usually nakaset up na ako maaga pa. Uy mga kaagape, alam po nyo, itong merry month of October ay National Mental Health Month. Ito ang panahon kung saan maraming activities ang isinasagawa na related po sa mental health awareness at mabibigyan ng mental wellness para sa lahat. Today, we talk about how we can free ourselves sa mga bagay na pinagsisisihan natin sa buhay. I'm really sure na marami ang makaka-relate dito dahil lahat tayo ay may kanya-kanyang regret sa buhay. Kayo, meron ba kayong medyo pinagsisisihan ng konti? O sana ginawa ko ito? Alam mo, marami tayong ganun. Okay. So, ako po isang inyong Tita Chiki. Naku, ang dami natin pag-uusapan ngayon. So, ang tanong nga kung makakausap mo ang batang ikaw, ano ang gusto mong sabihin sa kanya at bakit? Sumagot at mag-send ng greetings. Ongoing po tayo live stream. Don't forget to wow, love, and share. Before we start this topic, naku, ang greeters, ang mga listeners po natin at kayo po mga taga-FE, sabi ni Reggie, pa-shout out Tita Chiki. Hello Reggie, how are you? I miss you na. And the Villena family, especially yung anak at asawa na si Rap, you are big boy na. I am sure your papa loves you. At si Chari, hi Chari. Thank you Reggie sa control. Reggie, na-miss na kita. Okay, si Lou. Hello Tita Chiki, hoping to see you soon. Pa-shoutout sa aking baby na si Sam, Angela. Good afternoon Tita Chiki, God bless your program. Si Dan Gonzaga, shout out po sa news team ng DZAS, kamusta na kayo? Si Angeli, hello po Tita Chiki sa lahat ng bumububo ng Rekado team, happy Burr month. Si Cynthia, God bless you always Tita Chiki, Rekado DZAS. Nako, at i-anunsyo ko lang please bago tayo magsimula. Yung pong Pepito Manoloto, manood kayo ha, kasama po ako dyan. Ang role ko ay sinasabi ko na ba? Ako si Madam Victoria Ponce de Gracias at it's social. Matutuwa po kayo at mag-i-enjoy po kayo every Saturday 6 o'clock to 7 o'clock. So watch Pepito Manoloto. And ito pong November, yun din pong
kaming grupo ng student cantiners sa Family Feud. Panoorin nyo, kalaban namin sila Connie Angeles, sila Asunta Dorosi, yung mga grupo ng Pen de Sara Pen. Mag-i-enjoy din po kayo at enjoy kami kasi tawa kami ng tawa, okay? Na, bakit ko ba sinabi ito? Ganon kami. Tas, ano bang nasabi ko? Tas tawanan kami. You're going to have fun because kasama ko si Malu Maglutak, at saka si Kring Kring, Cristina Gonzalez, at si Marco Season na talaga naman siya ay kilabot ng mga girls noon. Ngayon kilabot na siya ng mga nanay ng girls. Okay, ang kawikaan po ngayong araw ay galing sa Galatians 5 verse 1. Malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Ang English translation, Galatians 5 verse 1 sa NIV, No International Version, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourself be burdened again by the yoke of slavery. Yan po ay sa Galatians 5 verse 5. Ang birthday trivia, happy birthday to you. Nako, si Jose Javier Reyes, we also know him as Joey Reyes, is a Filipino writer, director, miscellaneous, crew, and actor. He's very good writer. Nanalo siya ng awards sa Gawad Urian, Metro Manila Film Festival at Filipino Star Awards para sa kanyang mga pelikula. Happy birthday to you! Also, Matthew Nicholas Evans. Born October 22, 1988, he's a Filipino actor and of American descent na nanalo sa isang teen edition at isang kilalang Philippine reality television show. Matthew Nicholas Evans. Cutie pa itong batang to. Ay, happy birthday to you, Juan Luna de San Pedro y Novicio Ancheta. Born October 24, 1857, in short, siya po si Juan Luna, isang Filipino painter, sculptor, and political activist ng Philippine Revolution noong late 19th century. Ay, happy birthday to you, Alfred Vargas. Born October 24, 1981, is a Filipino public servant, actor, and model. Nahalal siya bilang konsehal ng 2nd District of Quezon City noong 2010 and 5th District noong pong 2023. Also, happy birthday to you, Ronnie Alcantara Alonte II. Born October 26, 1996, Filipino actor, model, singer, and dancer. Isa siya sa membro sa kilalang boy dance group na Hashtags. Happy birthday to you. Also, to my childhood friend, happy birthday to you, Larry Laurel. Yes, Larry. Happy birthday to you, Larry Diaz Laurel. Also, to a dear friend, my sisters, Boom Boom, siya ay si Salud Almeda of Almeda Optical. Happy birthday, Boom! At si Suman Gogna, October 19. Happy birthday, Sister Sumi Gogna. At sa lahat pong nagse-celebrate nitong October, happy birthday po sa inyong lahat. We're going to be back with so much more. Right after this, ako po si Chicky Holman Yulo. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. Ako po ulit si Chicky Holman Yulo and welcome back to Rekado. Every Saturday po tayo. I hope you join us. Alpas ng nakalipas. Ways to cope with regret. Marami kasi sa atin. Yung mga I should have, I would have, I could have.
Or yung sana nagawa ko pa ito. Sana mas marami pa akong moments na na-spend sa nanay ko. Sana mas na-enjoy ko yung mga anak ko. Sana hindi nila ako kumain ng chocolates na hindi ako tumaba ng ganito. Sana kumain akong maayos para fit ako. Ganon. Sana, puro sana, okay. Sana nakinig ako pa nagsasalita yung anak ko. Kasi meron palang trying to say sa akin. May narinig ako mga ganon din. Okay. Kung makakausap mo ang batang ikaw, ano ang gusto mong sabihin sa kanya at bakit? Sabi ni Lyra, "Hello Tita Chiki, sasabihin ko po sa batang ako na sorry sa mga bagay na hindi ko pinush through sa career ko at studies ko. Sorry kasi kailangan kong unahin na maging practical para sa pamilya kaysa abutin yung pangarap namin." Naku! Maraming ganyan. Chelsea, ako po gusto ko lang sabihin na nakakatakot ang mundo ng adults pero huwag kayong susuko kasi sa lahat ng silent battles and loneliness natin, may mga taong nakasuporta sa atin no matter what. Feeling man natin malayo tayo sa kanila. At meron isang ayaw niya magpakilala, anonymous siya. "Hello tita, actually natatakot akong harapin ang batang ako. Takot ako kasi ang dami kong hindi nagawa at pinagsisisihan. Marami akong hindi nagawang ipaglaban. Sorry sa batang ako." Alam po nyo, maraming ganyan, maraming sorry na kung sa batang ako makikipag-usap, wala. Lahat meron po. At yung nagsabing wala ay lying. Okay. Pag-usapan po natin sa tips part 1 ni Tita Chiki, ang tips for coping with regret. Sa tips part 1 ni Tita Chiki. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. Kung maiiwasan ang mga sakit dulot ng tubig baha, pamilya ay magiging ligtas at handa. Ang pagbaha dulot ng malakas na ulan ay maaaring magdulot ng maraming sakit. Ang exposure ng balat at sugat sa tubig baha ay lubhang mapanganib, lalo na kung ito ay maiinom. Maaari itong magdulot ng mga sakit, dala ng maruming tubig, gaya ng cholera, typhoid fever at leptospirosis. Maaari ring makakuha ng sakit mula sa tubig na pinabahayan ng lamok tulad ng dengue at chikungunya. Narito ang mga hakbang upang maiwasan ang mga ito. Panatilihing malinis ang paligid para maiwasan ang pagdami ng mga langaw, ipis at daga. Huwag lumusong o magtampisaw sa baha, lalo na kung may sugat. Gumamit ng bota kung kailangang lumusong sa baha. Gumamit ng insect repellent at magsuot ng mga damit na may mahabang manggas upang hindi madaling makagat ng lamok. Gumamit ng kulambo kung matutulog kahit sa umaga. Magpakonsulta sa doktor o sa lokal na health center kung may lagnat. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng lokal na pamahalaan ng San Mateo, Start Ready, Start Fund Network at Inclusive Anticipatory Disease Outbreak Response for Super Typhoon Karina o IADOR Project Consortium na binubuo ng Relief International, Humanity and Inclusion, PhilRads at World Vision Development Foundation. Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming
karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas, si Hesukristo. Siya nawa. Gusto mo ba ng kwentuhan na mabilis lang? Parang coffee break. Kinig ka na sa Kape Tira. Kwentuhang makabuluhan kasama ang iyong kaibigan. Kinig na tuwing Sunday, 6:45 to 7 p.m. with Pastor Rolivic Tira. Dito lang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan. Mga kaagapay, may bagong GCash QR code ang FEBC Philippines para mas mapadali at mapabilis ang pagpapadala ng donations gamit ang GCash. Kung hindi pa po kayo pamilyar sa GCash, ito po ay isang mobile app na pwede ninyong gamitin para magbayad ng bills, bumili ng load at magpadala ng pera. At ngayon, mas madali na ring makakapag-donate gamit ang bagong GCash QR code ng FEBC Philippines. Ang bagong QR code ay matatagpuan sa ating website, febc.ph, pati na rin sa official social media pages ng FEBC Philippines. Kung nais ninyong mag-donate gamit ang GCash, siguraduhin i-save at i-scan ang ating bagong QR code.
Ito ay isang magandang paraan upang makibahagi sa ating misyon para mas marami pang maabot ng mensahe ng pag-ibig ni Hesukristo. Maraming salamat po at pagpalain kayo ng Panginoon. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. Mga tips ni Tita Chiki. Chiki. Alam po ninyo, ngayong araw, dealing with the regrets ang topic kung paano natin matutulungan ang sarili natin para makalaya sa mga bagay na pinagsisisihan natin. Ito ang kasama natin at ang kasama natin ay Dash Media Inc. Okay, sa kanilang kwentuhang alpas ng nakalipas, ways to cope with regret. You know, life is full of choices. Paths not taken, kaya hindi may kakaila na maraming tao na nakakaramdam ng regret over both the decisions they made and the ones they didn't. The problem here is that when they are feeling regret over past choices or past mistakes, you might sometimes miss out on the joys at the present moment. Ito ang palagay ng na maari mong gawin practice, mahirap ito self-acceptance. Acknowledging and accepting what you are feeling is essential. Kapag natatanggap mo ang iyong sarili at mga bagay na nararamdaman mo, magagawa mong ma-recognize ang value mo na hindi masusukat sa kakulangan o kamailang nagawa mo sa nakaraan. Okay? Accepting yourself and your feelings does not mean that you don't want to change things to do better. It just means that you're able to recognize that you're always learning, changing, and growing. Also, don't beat yourself up. Anong ibig sabihin nun? Patawarin mo ang sarili mo. Forgive yourself. Hindi pwedeng rewind ka ng rewind dun. Forgiving yourself involves making a deliberate choice to let go of anger, resentment, or disappointment na nararamdaman mo sa sarili mo. Accepting your mistakes ay palagi rin kasama sa proseso, but forgiveness also requires you to practice self-compassion. Imbis sa saktan o parusuhan, parurusahan mo na lang yung sarili mo araw-araw. Bakit nga ba hindi ko ito ginawa? Bakit nga ba pinalakpas ko yung scholarship na yon? Dapat nagpursu ako doon. Dapat hindi muna ako nag-asawa. O dapat hindi muna ako nagka-kids, no? Minsan may ganun. O dapat tinuunan ko ng pansin si mama kasi si mama pala maiksi lang yung buhay o si papa pala maiksi lang ang buhay. Imbis sa saktan at parusahan ang sarili mo, maging kind ka, magpatawad ka rin sa sarili mo gaya ng pagbibigay mo noon sa ibang tao. Apologize for mistakes. Kung nagkamali ka nga ba, kunyari nagkamali ka, in addition to forgiving yourself, you may find it a little bit helpful to apologize to other people whom you may have also been affected. Mahalagang bagay na ito na kung ang regrets mo ay nakasentro sa conflicts in relationships or problema na nag-cause ng emotional distress or pain. A sincere apology can let the other person know that they feel remorseful about what happened and that you empathize with their feelings. Siyempre, ito po yung mga pinakamahalaga. Take action. One way to help cope with feelings of regret is to use those experiences to fuel future action. Consider what you might have changed and, done differently. But instead na
gugulin mo ang sarili mo sa mga bagay na tapos na yan eh. Minsan hindi mo na talaga maibabalik. Ay umandar ka na from there, ano na ang magagawa ko sa pagbabago? Hindi na mababago. Reframe it as a learning opportunity that will allow you to make better choices in the future. Yung sinasabi ng mama mo, halimbawa, wag mong pakasalan yan, wag yan ang lalaki sa buhay mo kasi mabibigyan ka niya ng heartache, ng ganon. Minsan may sinasabi magulang mo ganon, ikaw naman, piling Romeo and Juliet kang, but I love him. Nakikita na nung pamilya mo kung anong diferensya nung taong yan. Ikaw naman di mo makita kasi at that moment, nabubulagang ka. Okay, may ganon, alright? Sa totoong buhay, you may not have been capable of making better choices in the past simply because you didn't have the knowledge, the experience, the foresight to predict the outcome. Bagkus ang ginawa mo pa yun na based sa pagkakataon yun at impormasyon meron ka at that time. Remind yourself that now, that because of what you learned in the past, now you have the knowledge you need to make a better choice the next time you encounter a similar dilemma. Alam po nyo, ano nga ba ang sabi sa akin nun? Isa sasabi sa akin nun ng mama ko. Yung choosing a partner in your life, 90% yan na madidetermine na kung ano yung buhay mo. Kung pareho kayong nagkakayod, pareho kayong nagpupursige, nagtatawanan, tas mahilig kayo bisan magtawanan, may adventures, o meron kayong hobby pareho, tas pareho kayong, more or less pareho kayong pagpalaki ng pamilya. Mahirap yung yung magkaiba kayo. Yung magkapareho na nagkakaproblema, yung magkaiba pa. Pero you know, if you're choosing the right partner in your life, then you will already be a winner pag 90% na yun ang decision mo kung tama. Okay? Pag nagkamali ka ng choice, take a deep breath. Wag kang mag-dive ulit. Okay? Kaagad. Na ngayon, mas nakasukat na yung mga andar mo. Okay? Kasi nagkamali ka na before. Okay? Wag ka naman na this is a recording na paulit-ulit. Okay? So, yan ang tatandaan natin. Now that, okay, ulitin ko remind yourself that now that because of what you've learned in the past, you now have the knowledge you need to make a better choice the next time you encounter a similar dilemma. Okay, magbabalik po tayo sa Stories for the Heart. Right after this, I'm Chicky Holman Yulo. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. Stories for the Heart. I'm Chicky Holman Yulo and welcome back to Rekado. Every Saturday po tayo, 4 o'clock to 5 o'clock. Welcome to Stories for the Heart. Good Samaritan, tumulong sa isang pamilya. Marami sa atin ang tumutulong dahil alam nating may maibabalik sa atin. Pero ibahin mo si Rosiana Marie Clemente Bugayong, isang Good Samaritan. Sa kanyang post, nadaanan niya sa footbridge malapit sa isang mall ang isang tatay na akay-akay ang kanyang 2 anak. Agad niya itong nilapitan at tinanong kung kumain na sila at sumugot pa nga na hindi pa. Dahil dito, inaya niya itong kumain at pumasok sa establishment pero agad sinabi na hindi sila pwede sa loob dahil sa marumi sila. Bibili pala sana ang matanda ng gatas ng kanyang mga anak pero hindi sila pinapasok dahil naakalay manlilimos sila. Ay nako, sa kwento ng tatay, bulag na ang isang niyang mata at kasama niya ang kanyang mga anak dahil takot ang mga itong mawalay sa kanya. Nakaratay naman sa bahay ang kanyang asawa
dahil sa bagong opera nga lang ito. Mas lalo namang kumirot ang puso ni Rosiana sa narinig. Ganun pa man ay inilibre niya ang mga ito na makakain sa isang fast food chain. Anya, ang post niyang ito ay hindi para ipagyabang ang kanyang nagawa, kundi para ipanawagan na sa kung sino ang may kakayahang makatulong at makakita sa kanila ay maging bukas palad din. Salamat sa mga tulad mo, Rosiana, naway tularan natin siya. Naku talaga mga karikado, mga kaagapay, na ang pagtulong ay hindi nakabase lang kung ano ang nakikita sa panlabas, dahil ang pagtulong ay refleksyon sa pagkatao mo at hindi ng tutulungan mo. At yan ang atin pong Stories for the Heart. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. Ang pag-uusapan po natin ay ang ways to cope with regret. Alpas ng nakalipas. I'd like to invite you to join us every Saturday po tayo, 4 o'clock to 5 o'clock. Ay nako, text DZAS, space message and send to 0917-5721754. Sa Facebook po, 702 DZAS-FEBC Radio. Now, kung makakausap mo ang batang ikaw, ano ang sasabihin mo sa kanya at bakit? Sabi ni Charles, "Hi Tita Chiki, gusto kong sabihin sa kanya na focus lang siya sa goal. Mahirap ang buhay, pero huwag magsesettle sa mediocrity." Ay nako, sa yung mediocre ka lang, yung sige na nakapasa ganon. No, settle for being the best. Always do your best. Ay alam mo, kung alam ko po na every time ka nagja-job interview, lalo sa ibang bansa, tinitingnan ang iyong high school grades ha. Paghingi ng transcript of records, yung iba po mulang high school tinitingnan na. Yung pagpasok mo sa trabaho o pagpasok mo sa college. Kung alam kong ganon, mas nagpursige pa ako more para mas up ang grades ko sa high school at para mas malamang, you know, now we regret. Now I have our 50th anniversary magkakaskwela last year. And pagsabi, bakit nagsisisi ka ba talaga? Well, you know, kung sana pinagbutihan ko pa more, pinagbutihan ko pa more, no? Yung bigla tuloy ako nag-isip, no? Para tinitingnan ang grades mo, hindi ka pwedeng pasado lang. Okay. Tapos meron naman, sabi sa akin, ay hindi niya, okay, itatago natin sa pangalan Anonymous number 1. Yung pinakagusto kong sabihin sa batang ako, sorry if I failed to reach our dream to become a pilot. Pinilit ko naman, gumawa naman ako ng paraan, pero hindi talaga kaya. Maybe, iba ang plano ni God. Anonymous number 1, minsan ganon. Minsan, may kakilala ako, nag-take na nga, tapos na, naku, gumastos na mahigit 4.5 million ang pamilya, tulong-tulong, nag-abang-abag para makapasok. Okay. Ang ending, tapos nag-pandemic, hindi natuloy nabitin yung classes, mas ang ending, nagnegosyante siya. Okay? Yung isa naman nagtuloy-tuloy. Iba-iba yan. Alam mo, sometimes God puts you in scenarios na hindi mo akalain. And sometimes, you know, His ways are far better than our ways. Basta focus on the Lord. Tapos, pag nakikita mong medyo bumababa ka ang iyong emotions, ako tumitingala po ako. Na-share ko na ito before Tumitingala po ako. Tapos, pina-imagine ko, o nafe-feel ko na yung kamay ng Panginoon, nakahawak sa mukha ko at sinasabi sa akin, sige lang, kayang-kaya yan. Andito ako sa tabi mo, hinahawakan kita o kinakarga kita, Chiki. Try mo yun. Pag feeling mo down, try mo yun kasi
with all your heart, if you have that faith in your heart, then you will know how God works in your life. Meron po tayong anonymous number 2. For me, Tita Chiki, ayoko na pong sabihin na magsabi ng kahit ano sa batang ako. Hayaan mo siyang matuto sa sarili niya dahil nakarating ako sa kinalalagyan ko ngayon dahil sa sariling pagsisikap at gabay ng Diyos. Kaya alam ko kung kaya niya. Okay, kaya alam ko kung kaya nung young self niya. Kaya go ka lang ng go. Losing is not an option. Yun ang sabi ng mama ko noon eh. Losing is not an option. Go ka lang ng go. Do the best of what you can be. And have fun along the way. Pag-usapan ngayon natin ang question and answer, ang part 2 ng tips ni Tita Chiki. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. Puno na ba ang inyong piso para sa Radyo Coin Banks? Dalhin na ang mga ito sa ating partner Christian bookstore branches na pinakamalapit sa iyo. Sa Metro Manila, Philippine Christian Bookstore, CCF Center, Pasig City. PCBS, EDSA Cubao. Eton Centris. SM Fairview. Makati Bethany. Masagana Taft Avenue. Monumento, Caloocan at Webstore Mandaluyong. CLC Bookshop, Valenzuela City. Back to the Bible Bookstore, Quezon City. Sa Bulacan, PCBS Bukawe. CLC Bookshop Malolos. Sa Cavite, PCBS SM Dasmariñas at PCBS Imus. Sa Laguna, PCBS Los Baños at PCBS Santa Rosa. PCBS Angeles City, Pampanga. Para sa mga detalye, bisitahin ang febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605. Maraming salamat po. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod. Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo. Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisik ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot? Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay. Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya'y isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya'y watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Matatag marangal, walang bakit, sana maglingkod. Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Desktop Computers. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. Tips ni Tita Chiki. Tita Chiki, Chiki, Chiki. Question and answer with Tita Chiki. Alam po niyo mga karekado, mga kaagapa, itong part 2 with Tita Chiki, I will try my best. Nasagutin ko po lahat ng questions para makatulong ako sa inyo. Ako nga daw yung konsentidurang tita. Kaya naman tuloy-tuloy ang pagtatanong dahil gustong-gusto kong matulungan kayo sa aking mga tips. Let's start mga kagapay, magsalo-salo tayo sa mga panibagong tanong nyo sa akin. Number 1. Ay, itatago natin sa pangalang Anonymous number 3.
Hi, Tita Chiki, please hide my identity. Paano po makakalaya sa takot at pangamba? Ang daling magsabi na ganito ang gagawin mo ha, pero ang totoo, talagang didibdibin mo. Kasi tingnan mong mabuti, ano ba ang kinakatakutan mo at bakit? May saysay ba? O hindi? Harapin mo ang mga katatakutan mo. Alam mo, minsan, if you face your challenges and fears, that's the easiest way to go. Tapos number 3, mag-isip ka ng positibo. Huwag mong iisipin mamamatay ka kaagad pag ginawa mo yun. All you know, hindi naman. All you know, mag-i-enjoy ka kung anong bagong sport na pinag-aaralan mo or bagong ginagawa mo, hobby, okay? Alam mo kung anong mangyayari sa kinakatakutan mo kung anong gagawin nito sa'yo. Alamin mo, ano nga ba ang worst na mangyayari kung nagkamali ka o sumablay ka dyan? Kunyari, natatakot ka, mabalik ako na lang. Ako po, lahat nagda-diving sa pamilya ko. Except me, okay? Yes, nagsiswim sa swimming team ako noon. Pero hindi ako dive kasi gusto ko tiles yung nakikita ko sa ilalim. Sabi nila, bakit? Ayoko, feeling ko unlimited yung ocean. Nakikita ko. Nyari, sabi ko, ayoko dyan madumi o ganito. Pero one time, nag-snorkeling kami sa Palawan. Okay, nakita ko po doon sa dive spot. Walang humihinga, walang nagsasalita sa tabi ko. Nasa tubig ako. Ang pala malalim, papunta na kami sa malalim. Doon muna sa shallow area. Nakita ko po, beautiful yung mga corals. Beautiful yung mga isda. Yung cobalt blue and aquamarine and lemon yellow all in one fish. Tas may little itty-bitty stripes siya na white. With the profusion of colors, ay naloka ako. Tapos biglang dumidilim. Sabi ko, bakit pa madilim? Ang pala, walang gumagalaw, walang nagsasalita sa pamilya ko. Nandun kami lahat nagsasnorkel. Nakahawak dun sa boat. Ang pala, malalim na yung dinadaanan namin na iniikot lang ako. Okay. Because that's like how many years we've all been doing that. Maybe I should have done that. Gusto ko lang malinis na nasa swimming pool. Ayoko nang hindi ko nakikita yung tiles, okay? Kasi nagsisiguro ako, sabi ko baka may shark kasi napanood ko yung Jaws many times, okay? Tapos mag-isip ka ng positibo. Alamin mo kung anong mangyayari sa kinatatakutan mo, kung ano ang gagawin nito sa'yo. Maniwala ka sa Diyos at ibigay sa Kanya lahat ng nararamdaman mo. I hope in one way or the other nakatulong ako ha. Anonymous number 4. Good afternoon po Tita Chiki. Gusto ko pong kalimutan ang past. Pero nahihirapan ako lalo na dahil nakikita ko po palagi yung mga bagay na nagpapaalaala sa akin ito. Ano ang gagawin ko? May magagawa ka. Mag-ipon ka muna Umalis ka dyan. Mag-ipon ka para makamove ka sa another place, another town, another village, another location. Try to leave the area kung kaya mong lumayo para hindi ka nahihirapan. Mag-apply ka abroad, mag-apply ka sa another. Kung kunyari nakatira ka saan ba? Kunyari sa Laguna. Mag-try ka, lumipat ka somewhere dito sa Angono, ganyan. Sa ibang lugar. O pumunta ka sa Makati, o maghanap ka ng lugar, Paranaque, o Mandaluyong, lumipat ka. Bakit kung hindi talaga kaya, walang masama na kalimutan ang nakaraan by just ignoring it. As long as wala kang dinadalang mabigat sa loob. Easiest pa rin, lumipat ka ng lugar. Alamin mo lang kung paano magpatawad. Hindi ka makakalaya kung ang puso mo hindi ka pa rin nagpapatawad. I hope in one way or the other nakatulong ako. Isipin mo iplano mo, if you can move to a different location, please do. Para hindi ka na ma-remind ng lahat ng yan. But
yes, matuto ka magpatawad, pero lumipat ka, isi-save mo yung sanity mo ha? Okay, another anonymous na kasama natin, anonymous person. Hi, Tita Chiki, I'm a believer po na may mga ginawa ako sa past na pinagsisisihan ko na rin until now. May mga negative effects po kasi nadala ko pa rin ito right now. Paano ko po kaya ako makakatakas dito? I-collecta mo sarili mo Tapos ask forgiveness from God at syempre for guidance. Alam mong pinapatawad ka ng Panginoon. Pinatawad na tayo lahat nun. Kaya nga, sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. So whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Ask forgiveness from God at syempre guidance. Read your Bible every day. Makinig ka ng devotion kung wala kang time magbasa certain days. Have accountability partner para magpaalala sa'yo physically na hindi ka pa nakikinig ng ating devotion. Let those marks of scroll ka ng kung ano-ano. Gawin mo yun. Let those marks of negativities be also a reminder kung anong dapat baguhin at patunay na binabago mo. Kasi binago ka na ng Diyos. Okay, basta mag-pray ka and ask forgiveness from God. Number 4, ito, isa pa rin ayaw niyang ipasabi ang pangalan po niya. Tita Chiki, paano ko palalayain ang sarili ko? Kung sarili ko, ang hindi ko kayang patawarin. Okay. May mga bagay talaga mahirap tayong pakawalan at makawala. Paulit-ulit tayong hinihila pabalik para mag-guilty tayo. Remember that God forgives. Kaya patawarin mo rin ang iyong sarili. Pinatawad ka na niya noon pa. Pero patawarin mo ang iyong sarili. Kasi hindi ka pwedeng you will be pounding yourself na kung ako lang na ganyan, hindi ko, okay, sino nga ba ito yung lately, may nagsabi sa akin, kung ako ba hindi tanga, sana hindi ko tinrust masyado yung aking mga empleyado, ganyan-ganyan, nagkabaon-baon ako, tapos ginarantor ko yung kanyang, yung dapat bayaran, o ngayon nagbabahid ako ng 10 milyon, Tita Chiki, marami. Okay? Don't beat yourself up. Mag-isip ka kung anong magagawa. Ganun lang. Anong magagawa? Lahat po tayo may regrets. O lahat po tayo may maling desisyon sa buhay. At lahat din tayo may tamang desisyon. Ang tama po you look more into Christ and His life. And may nabasa nga ako nasabi ni Pastor Joby Serrano, don't look at yourself, sabi niya, the real you. Don't look at yourself as the world sees you, sabi ni Pastor Joby Soriano. Weak. Marupok talaga tayo weak. Limited failure. Only human. See yourself as God sees you, as His child. Chosen, accepted, forgiven, saved, renewed, beloved, blessed, precious, heir to the throne, a new creation, a victor, a conqueror. And that's just the beginning. When tragedy hits and you feel as if life is closing on you, end of the world na, gaganon ka. God sees you as a person of hope. Alam mo po ba nyo yun? God sees you as a person of hope. May pag-asa pa lahat, hindi ending ng storya. No matter how bleak your situation is, Jesus is with you all the way. So, very, very thankful and incredibly grateful, unbelievably blessed. And thank you
for sharing all my joy in my heart. Let's pray. Our Heavenly Father, we glorify your name. We thank you for the life that you've given us. We also thank you for all the pains, challenges, for we know that all these trials are made to strengthen our bonds, relationships, and have faith in you. Gayunpaman, Panginoon, inilalapit po namin sa inyo ang aming puso at isipan nang sa gayon ay tulungan niyo kaming makalaya at makapagpalaya ng iba sa takot, galit, pangamba at kung ano pa ang humahatak sa amin pabalik. And by that, we can have a peaceful heart and mind. Palakasin niyo, God, ang bawat isa physically, emotionally, spiritually, so that we can overcome every trials and glorify you in spirit and in truth. Bawat isa po na nakakaranas ng lungkot, takot, and even unsaid thoughts sa iba, I pray, God, that you will strengthen and give us courage and wisdom. Ipakita ninyo ang inyong kadakilaan at unwavering love. Embrace us, O God. Let us rest upon your shoulders. We ask for healing, for your healing and comfort and freedom. I pray, Lord, sa bawat taong may mga silent battles na tinatahak ngayon na minsan hindi niya alam kung tama ba ang ginagawa ko. Maso-survive ko ba ito? We lift up to you, and you are the only one who knows what's best for us. In the sweetest name of Jesus, our Lord and Savior. Amen. At dito na po nagtatapos ang ating programa ngayong Sabado. Dito po sa Recado, sana po nasiyahan kayo. Naku, sa aming programa ngayon, inaanyayahan po namin sa Sabado ulit o magkita-kita tayo. Magsama-sama na naman tayo, 4 o'clock to 5 o'clock next week. Isang oras na naman ng kwentuhan dito po sa Recado. Thank you sa ating production technicians, Nathaniel Nate Peralta, Reggie, hi Reg, at si Chari. Ako, hello sa pamilya ni Reggie. Si Benjo Morano and his mom. At kay Jonathan Benaya Reyes, hi John. RTV staff, Miss Eileen Valdez, Wen Mark Balatukan, Raymond Rico Paner, Angelica Kalayag, and Bong Chica. Hi guys. Our writer, good job, Phil Lagtapon, love. Thank you din sa ating station manager na si Miss Jo Cabrera Alabastro. Ako po si Chicky Hall Manulot, dito para po sa Recado, dito lang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Celebrate life. Instead of counting what you do not have, count what you have. And you will realize how wonderful God has been in your life. God bless you. Have a great week ahead of you. Nakasurvive tayo ng another week. Okay? Maraming salamat po sa inyo. Ay nako, mag-guest ako sa Pepito Manoloto at saka sa abangan ninyo at sa Family Feud. Kasama si Miss Malu Maglutak at saka si Kring Christina Gonzalez at si Marco Season. Kami mga student cantiners. Okay, have a great week ahead of you. Ciao. God bless you. Recado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Recado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Recado.